Actually, ito yung nakilala naming pangalan na makasama namin sa workplace. So, almost 2 years tayo nagkasama sa workplace. But, minsan lang tayo nagkausap ng intimate na pag-uusap. Then, tumatak sa akin yung usapan natin na yun. Because you told me that you really want to serve God and you want to pursue God. At that point, nakita ko kung gaano kapuro ang iyong puso para habulin ng Panginoon. So way back 5 years ago, takot ako sa'yo kasi napaka-perfectionist mong boss. Challenging and interesting ang pagiging cool and pa-mysterious type mo sa person. So hindi kita gusto or crush at the time. Curious lang talaga ako sa tunay na ikaw. Mas naging matured lang ako sa sarili ko. Then, kasi kailangan namin i-workout kung paano namin yung sa relationship namin kasi hindi naman pwede na puro more emotion lang. Kasi pag sa office namin, kailangan namin maging professional. Siguro una ako nabighani sa kanya dahil minsan makapagkwentuhan kami about spiritual aspect niya. So doon ko nakita na meron siyang totoong puso para maghabol sa Panginoon. At yun yung unang nakabighani sa akin. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. After 4 months, you told me that you want to end our relationship. I was so sad, but I'm not mad because your reason is because of God. And sabi ko sa Panginoon, paano ako maghahabol sa iyo, Lord, nawala na yung pinapanalangin ko sa iyong babae. But the Lord told me, okay, love me first before all things and before anyone. And I pleaded, sabi ko, sa'yo, okay lang ba na dahil naghahabol ka sa Panginoon, okay lang ba na pwede tayo maging spiritual partner, mag-enjoy sa Panginoon, at pumayag ka naman, we pray together and we pursue God's word together. Then later on, the Lord arranged all things that He allow us to continue that relationship. And now I realize that all what happened for the past is all God's arrangement and plan. The man said, "This is now my bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Sa dami man ng pinagdaanan mo bago ako dumating sa buhay mo, sorry na kung na-traffic ako. Right na, nakahabol pa rin naman. So we know everything happens for a reason, and God is faithful on His promise, and His timing is always perfect and amazing. Yung mga kasamahan ko sa office mate na mga girls, kasi mas malapit ako sa mga girls na magsabi ng aking mga problema. Siya yung parang nakausap ko sa lahat ng mga office mate ko na mga babae na parang chill lang, parang nawala yung aking problema. Parang may times na parang nahirapan ako kasi sobra sa yung past niya rin siguro. Parang yung hirap pantayan. Pero pag sa pagmamahal, ganun pala yun. Parang hindi ko rin in-expect na darating ako sa ganitong point sa kanya. And thankful ako kasi hindi lang naman ako sobrang nag-grow talaga ako sa kanya. And parang pinaka-na-appreciate ko siguro yung pag-grow ko sa kanya kasama siya yung spiritual namin dalawa. And I've never been so sure of anything in my life.
Actually, yung nagbago sa akin, nung magkakilala kami, mas napalakas yung aking spiritual aspect. Kasi nakita ko sa kanya, yun yung kanyang gustong i-pursue. And ako rin sa sarili ko, medyo mahina ako spiritually. Pero gusto ko na someone na mag-steered up, magpalakas sa akin spiritually. Nung una kasi kami nagkakilala, parang hindi ko maisip na kami na pwedeng click kaming dalawa kasi parang napaka-imposible. Then parang ang layo ng personality namin dalawa. Pero nung mas lalo pa pala naming nakilala, parang good thing lang din na ang dami pala naming same na vibe at same thing na interest sa pagkasama kami. Kaya yun, parang lifetime na gusto ko siyang makasama, lifetime. Wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you. Nung nagkakilala kami, ay doon ko na ramdaman yung totoong masaya na kasama. Happy ako na nakilala kita. Sobrang dami mong binigay sa akin na lesson na mas mag-grow pa personally, professionally, lalong-lalo. And yung pinaka-ano ko siguro pinapasalamatan is yung pag-grow natin ng sabay spiritually. When He created you. Marriage ay meron po itong walls of protection upang ito ay magpapatuloy hanggang kamatayan or hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na buhay. Of course, number 1 of that is love. Number 2 is respect. And number 3 is trust. And number 4 is willingness to forgiveness. Number 5 is communication. And number 6, the last one, is the obedience to the words of God. So, November 10, 2020 rather, ito yung di ko makakalimutan. Nakakatawa man pero gustong-gusto ko balikan. Nung nag-confess ka ng feelings mo sa akin first time. So, it's just a simple dinner lang naman and very unexpected na dun ka aamin. And, partida may witness pa yun. Sana yung witness natin, si Yvonne. Kaya nalito din ako kung sino ba talaga sa aming dalawa ang natukoy mo. Diba? Commonly. So, dalawa lang kayo, pero that time, dalawa kami ni Yvonne. Tapos wala kang pinipertain na yumuyo ko lang, pero parang nagko-confess ka na moment ng time na yon. So, hindi ko alam, nalilito ako kung sino ba talaga sa amin ni Yvonne until hinawakan mo yung kamay ko. Doon ko na-confirm na ako pala. Today, I give you my hand to hold, my life to share, and my heart to keep, and whatever the future holds for us, we will face it no matter what as long as we have each other. Together, we are an unbreakable pair, bound by God's love and grace. I love you. I am your true friend, your best friend. Ano man ang mangyari, nasa likuran mo ako. I am also your mentoring father, upang gabayan ka sa buhay. And of course, your loving and caring husband para makasama mo sa lahat ng oras. Thank you and I love you.